Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Ako ay nagpapasalamat doon sa nag-remix, nag-share, like at saka nag-subscribe mga kaibigan kasi alam mo na talagang nakatulong din sa channel natin, lalo na sa mga palaging nanonood sa atin, kasi ito namang sa atin mga kaibigan ay pagtanggal stress lang, talagang ano na po, talagang libangan lang kaibigan, enjoyment. Alam mo na, lalo na pag sa bungero makarinig ng mga tungkol sa manok. Ako mga kaibigan, di ko malimutan ko ang oras mga kaibigan kung tayo ay mag-uusap tungkol sa manok po, lalo na sa mag-inuman kayo. Ako, hanggang matapos mga kaibigan, puro manok lang, usapan na po talaga. Kaya dito sa pagmamanok natin mga kaibigan, ito ang ating patanggal stress, enjoyment sa buhay. Talagang dito tayo ma-enjoy mga kaibigan. Kaya itong pag-usapan natin ngayon na content mga kaibigan, kasi may nagtanong na ano ba talaga ang tamang edad ng pakastahin ng isang stag. At totoo naman yung mga kaibigan, lalo na pagbaguhan ka. Hindi mo talaga alam kung ano ba talaga ang eksaktong stance ng isang manok na pwede niya siya kumasta. Kasi mga kaibigan, sa mga ano lang, pinagala lang na manok, 5 months old mga kaibigan, 4 months old, kumakasta na yan po. Depende sa manok, pero 4 months o 5 months, kumakasta ng manok mga kaibigan. 6 months, 7 months na lang kumakasta na. Pero ang tanong mga kaibigan, ano ba talaga ang tamang edad na talaga magkasimilya na isang manok, ma-develop na yung ano sa isang manok? Sa akin dyan mga kaibigan, sa umpisa, lalo na pag dito lang sa backyard natin, yung mga manok mo mga kaibigan na mag-edad ng 6 months, 7 months, pakastahin mo. Pero hindi ano mo nang 3 days, pakastahin mo. Kastahan mo. Tapos pagdating ng 3 days, pakastahin mo ulit. Tapos wala na. Ulit na naman. Another week, pakastahin mo. Kasi ang manok mga kaibigan, kahit nag-edad na siya ng 6 o 7 months old, wala pang similya yung unang likido niyang kaibigan, dalawang likido, talagang hindi pa yun magano. Pagka-develop lang yung kaibigan. Tapos, yung 6 months, 7 months, kastahan mo. Tapos ihinto mo yan, kaibigan. Tapos kastahan mo naman siya pag 7 months, isang bisis lang, 8 months, isang bisis lang. Ang sa akin kasi mga kaibigan, gumagamit talaga ako ng istag. Kastahin ko, 9 months old talaga mga kaibigan. Sa akin lang yun. Ayun ang pamaraan ko. Pero pagkastahin ko yung manok ko sa 7 months siya, 6 months siya, 8 months siya. Pero pa unti-unti ba, hindi talaga 6 months, pakastahin mo lang siya ng dalawang bisis. Na nag-7 months siya, pakastahin mo lang ng dalawang bisis. Pag 8 months siya, per week, every week, pakastahin mo ng isang bisis. I-relax mo ng manok. Kainin mo. Chikan mo ng testosterone po. Ay, nako. Pagdating ng 9 months, mga kaibigan, ay talagang may mga similya na yung ano nila po, mga likido nila, mga kaibigan. Talagang may mga similya na po. Kasi ang 9 months sa manok, yung talaga ang manok may mga, ang kanilang mga muscle, develop na. Yung iba naman, imposible naman 9 months isang manok hindi pa kumakasta. Mayroong mga ganyan mga kaibigan, pero bihira lang po. Kaya sa manok ko nakita ko, lalo na pag maganda ang pagkaalaga po, 8 months mga kaibigan, 7 months talagang kumakasta naman. Pero sa aking sarili, pag magpakasta talaga ako ng isang stag, 9 months old talaga mga kaibigan. Kasi doon mo makikita ang isang stag talaga mga kaibigan na talagang pag kumakasta ay may mga similya na talaga yun. Kasi naman ang sa atin naman pag pulit naman mga kaibigan, sa atin pagpakastahan natin yung pulit, hintayin natin usas yung upo po. Yun, pwede na mag-umpisa yun mga kaibigan. Pero sa mga time na yan, di mo pa sigurado na fertile na, simupo na siya. Pero di po pa rin ano yun mga kaibigan na ang itlog na lumalabas yan ay may mga similya na po. Pagpaliban mo lang kaibigan ng mga 2 weeks, ayun, mayroon na yun. Kaya kailangan din natin mag-obserba kahit sa mga inahin, sa stag natin, para malaman din natin na pag sa sunod na breeding, ganito pala. Sa akin mga kaibigan, 9 months old talaga, pwede na yung manok na yan. At saka kung sa pulit naman mga kaibigan, na anuhan ko na rin ito mga kaibigan, pag umupo na, pwede na po. Pag umupo na isang manok, pakastahan mo siya for 2 weeks. Sigurado dyan mga kaibigan, paglabas ng isang itlog, siyempre, wala pa yun. Bilang ka lang ng 3 itlog o 5, yun, sa ika-6 kaibigan, yun, pwede mo ipasok na yun, kaibigan. Kaya,
Ito sa atin ay obserbasyon, talagang common sense. Kasi itong pagmamanok naman ng kaibigan, kung talagang baliwala lang sa'yo, gusto mo magka-sisiw, mahirapan ka. Kasi kailangan mo na may priming yung inahin. Madali lang yung mga kaibigan. EDA lang, injectable, ligo, yun lang. At saka sa mga manok, pwede lang naman maintenance mga kaibigan. Injikan mo lang ng yung tinatawag nilang testosterone ba yun? Testosterone ba yun? Yun, pag mga manok, kahit nga hindi ganun mga kaibigan, kahit mga ito lang mga ordinary na mga compressor, mga bilamil, pwede na yun. Kaya ang kailangan lang naman dyan, ang pagpakasta mo, kailangan talaga sa isang stag. Kung medyo marami-rami, 4, pero mas maganda mga kaibigan, 2 bisis lang po. Umaga at saka hapon lang mga kaibigan. Ay makita mo talaga yung likido niya na buong buo po. Kasi pag masyadong marami na sa isang araw mga kaibigan, baka wala na yung similya, yung 3 bisis ba, 4. Pinakataas na yung 4, pero sa akin dyan mga kaibigan, gusto ko talaga 2 bisis lang po. Kasi pwede mo namang itong sa araw na to, 2 inahin. Sa sunod na araw naman, 2 inahin. Pwede naman yung ganun, kaibigan. Kahit 10 pa yung inahin mo. Sa isang araw, 2 lang ang ibigay mo. Sa 5 araw, tapos na lahat. Kaya pag talagang gigil ka, gusto mong karami ng itlog, gusto mong pakastahin siya ng... Ang manok naman, totoo yan kumakasta talaga yan 8 bisis, 7 bisis ang araw, pero mas maganda kasi yung malikom niya, yung likido mo kaibigan, na talagang bulto na likido. Nakita ko naman yan kaibigan, yung puti na pumapasok talaga sa puwitan ng isang inahin. Tingnan nyo, pagkatapos mong pasta, ginunin mo yun para sigurado talaga nakapasok yun. Kasi pag baliwala lang sa atin mga kaibigan, pakasta ka ng pakasta, tapos walang sibilya lahat. Pagkandling mo doon, kaibigan, punti lang ang matira mo. Kaya, alam nyo na, ito kasing magmamano ka, kaya huwag ka talagang medyo, huwag ka talagang, huwag kang tamarin. Huwag kang, ano ba tawag dyan, kaibigan, di ka mga kaibigan, na kailangan tutukan mo talaga. Kasi lalo na pag nag-incubator ka, tapos baliwala lang sa'yo. Basta, kasi minsan naman talaga talagang rin kaibigan, nakakapagod din. Pero, huwag mo na yan baliwalain mga kaibigan kung gusto mo makalaga ng sa isang pagkakataon lang mga kaibigan na tinatamad ka. Sus, ang dami ng madamage yan mga kaibigan, totoo yan. Kahit sa mga patubig lang, pagbigay ng vitamins. Sus, huwag ka sanang tatamarin mga kaibigan kasi yung tinatamad tayo sa isang bisis, 2 araw, sus, magkaresulta yan mga kaibigan sa lahat ng manok mo. Sayang mga kaibigan kasi sayang yung binuhos mo na panahon, pagkakataon, yung tungkol sa manok. Totoo yan. Pag magmanok ka, wag mo anuhin mga kaibigan, baliwalain. Talagang tuto ka po. Katulad ko dito. Napakainit mga kaibigan, pero talagang iniikot ko yan. Every 30 minutes, 20 minutes lang, nakakaikot ako dito sa munting area ko po. Kasi alam mo na, mayroon tayong bigyan na mga kaibigan, yung nagpahulugan tayo. Kailangan natin makabigay ng talagang magandang manok po para yung mga subscriber natin, mga nakakuha sa ating pahulugan, hindi ho magsisi mga kaibigan. Kaya yun lang po, yun lang ang ating may share sa araw na to. Bilang isang magmamanok, I hope na enjoy kayo dito sa channel natin. Ito namang channel natin, kaibigan, ay talagang usapang magmamanok lang. Talagang sa pagmamanok lang, talagang sa pag-alaga lang ng manok, pagkondisyon ng manok, para ma-enjoy tayo mga kaibigan, lalo na sa mga OFW natin na mga kaibigan na walang ginagawa sa kanilang room o ay isa din tayo sa makapagpaligaya sa kanila po. Kaya itong ginagawa natin, pareho tayong kapwa sa bungiro, kailangan magtulungan tayo. Kaya good morning sa ating lahat po.